You thought wrong. Kumusta ang pakiramdam mo, ate? Nahihilo ka pa ba? Sumasakit ang sikmura or what? Inalalayan ko ang ate kong maupo sa couch. Hindi kasi mabuti ang kanyang pakiramdam kanina pang umaga. Sadyang masilan lang talaga ang kanyang pagbubuntis. Nagising itong nagduduwal at namamawis. Ang husband nito na si George ay nataranta pang kumatok sa kwarto ko dahil sa hindi alam ang gagawin. Ate was very pale, and I thought for a second she might collapse. According to her OB-GYN, naninibago lang ang katawan nito at masilan nga. Raw dahilan na rin siguro sa edad ng ate ko. She needs a complete bed rest. She's on her second trimester now, almost 6 months pregnant. Yeah, bunso, I'm fine. Ang tanging sagot nito sa akin. She asked for a glass of water at nagtungo ako sa kitchen para kumuha. Ikaw ang kumusta, Tinay? She asked after she drank the water from the glass. Hindi ako nakakibo. Am I alright? I'm okay. I shrugged. Of course, you are. She smirked sarcastically as if hindi na kita naririnig na umiiyak sa kwarto mo every night, as if hindi ko nakikita ang pamumugto ng mata mo ngayon. Damn it, Athena. It's been 3 months at hanggang ngayon, wala ka pa rin kinukwento sa akin. Wala kang binabanggit. Dapat na ba akong mag-alala? Huminang boses nito sa dulo. Her eyes wandered on my face as if she's trying to search the answer there. Tumikim ako dahil wala akong ikukwento. Ate, tumayo ako sa pagkakaupo at kinuha ko ang basong gamit nito at dinala sa kusina. Hinugasan ko yun at nilagay sa cupboard. Umuntong hininga ako. Nakatukod ang mga kamay ko sa kitchen counter. Nakayuko ang aking ulo at pasimple kong pinahira ng aking luha. 3 months. Fuck, it's been like 3 decades. And until now, andito pa rin sa puso ko ang sakit. Ang sakit ng pagpaparaya ko para kay Albert. Wala na akong balita sa kung ano man ang nangyayari ngayon sa Pinas. I cut all means of communication. The world of internet offers. Kung dati natatawa ko sa kwento ni Ems noon na wala siyang pakialam sa Twitter, Facebook, and so on and so forth, and she even didn't bother to check her emails before. That's how wrecked she was when Lawrence broke her heart, and now I'm exactly doing the same thing. Ang totoo, ayokong makibalita ng kahit na ano. Natatakot ako malaman na engaged na si Albert sa ibang babae, kay Jessica man o hindi. Natatakot akong harapin ang posibilidad na maring may pumalit na sa lugar ko sa puso ni Albert. Pak, sinong niluloko ko? Kundi sarili ko lamang. Of course, Albert can't find someone else way better than me. Yung babaeng hindi siya iiwan, I should be happy, right? Pero mahirap pa rin palang tanggapin kung sakasakali. Sigurado akong puno siya ng galit at puot sa akin ngayon dahil sa pag-iwan ko sa kanya ng ganun-ganun na lamang. But I had no choice. Jessica made sure I was left with no choice. She blackmailed me. She got some copies of those pictures at meron ding siyang mga picture na puro pasa ang kanyang katawan, and yes, it was Albert who did that to her. When she was Albert's playing. Noong nagtatrabaho pa ito sa mansyon bilang nurse ng senyora, and she knew Albert's dark secrets. Mukhang matagal na nitong minamanmanan si Albert. She's a stalker. Malaki din kasi ang gusto niya dito. We made an agreement na hindi niya ikakalat sa social media ang nalalaman niya tungkol kay Albert at pati ang mga ebidensyang hawak nito basta sa isang kondisyon, ang lumayo ako ng tuluyan kay Albert. I thought Christine was my toughest rival. I thought that, but I was wrong. Jessica was fiercer and bitchier than her, and I loathed her for the depths of my soul. I sobbed. I miss my Albert so much. I miss my sweetheart. I miss everything that he does to me. But I need to stay on my tracks. Hindi ko pwedeng baliin ang kasunduan. Mamamatay akong hindi makikita kahit anino ni Albert. Suddenly, I asked myself, why am I still breathing? Sana gumawa ng paraan ang tadhana at kuhanin ako ng Diyos. I am this hurt by my own decision. Pero handa akong isuko ang lahat para kay Albert. Even my
own happiness. Tinay, bulong ni ate sa likuran ko. Shit, agad akong nagpahid ng luha but I think it's too late. Niyakap niya ako mula sa aking likuran at mahinang pinapatahan. Did I make a mistake from asking you to come here and stay with me instead? I hate to see you being like this, Athena. I feel like this is all my fault. Humarap ako kay ate at umiling. None of this is your fault, ate. Gusto ko rin na andito ako sa tabi mo. You are in love, Tinay. Kahit hindi mo sabihin sa akin, ay alam ko. Pero bakit nasasaktan ka? Bakit lumuluha ka? Did he hurt you? Did he cheat on you? I shook my head once more. I was the one who hurt him, ate, at daladala ko sa aking dibdib ang panghinayang sa relasyong naumpisa na namin, but it's difficult to fight in a losing battle. Yung alam mong sa huli, matatalo ka dahil maraming bala ang kalaban at ikaw ay wala. Yung alam mo na kahit anong laban mo, sa huli, ikaw pa rin ang masasaktan kasi yung taong ipinaglalaban mo ang nakataya. Yung alam mong kailangan mo ng sumuko dahil masasaktan lang ang taong mahal mo kung kalaban ka pa o lalaban ka pa. Mahirap, ate, sobrang hirap. Humagulhol ako sa kanyang balikat. Pahakpiyaw kong ikinuwento sa kanya ang tungkol sa amin ni Albert. Isang dilapuwente pala ang nakahuli sa puso mo, Tinay. Akalain mo nga naman, you were childhood friends, pero hindi ko na siya ganong maalala. Pero bunso, tama kaya ang naging desisyon mo? Hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa mga litrato ko at sa pagkatao ni Albert dahil alam ko mas lalala lamang. Ang sinabi ko lamang sa kanya ay komplikado ang sitwasyon pag nagpatuloy pa ang aming relasyon. Which is true, things will be more complicated if I will fight for it. Jessica has all the power to send Albert to hell. All those pictures, pag naisa publiko ang mga yun, malalaman ng lahat kung ano si Albert. Mapapasama siya sa mga tao. Baka katakutan at layuan siya ng mga taong nagmamahal at naniniwala sa kanya. I don't want them to judge Albert. At ang senyora, baka atakihin pa ito sa puso pag nalaman ang madilim na nakaraan ng anak nito. Jessica was Albert's sex slave for months and I don't know how she got those pictures of her being tied in a rope, naked and all of those bruises on her body. Bukod sa mga larawang kurin ay meron din siyang sa kanya. She planned all this. She planned to get back at Albert for dumping her after all that he did to her. At hindi ko masisisi si Jessica sa parting yun. Albert was very brutal before, but when I came into his life, I was his fresh air to breathe. I was his salvation. I was his freedom. But then, I broke him. I broke him again. I just hope Jessica will find a way to make him whole again. O kung sino mang babaeng dumating sa buhay niya, naninikip ang dibdib ko hanggang ngayon. Kahit anong pasok ko sa utak ko na deserve ni Albert makahanap ng ibang babae na mamahalin, ay hindi pa rin matanggap ng puso ko. I know it's my fault, but it was all for him. I will do anything, everything for her, for his sake. That's how much I love him. Do you love him? Tumango ako ng ilang beses at bumuhos ulit ang masaganang luha ko. Sobra, ate. Sobra. Did you regret your decision of leaving him, bunso? I sigh inwardly. Partly yes, pero alam kong tama ang naging desisyon ko, ate. I protected him kahit hindi na niya alam ang tungkol doon. But you left him hanging, Tinay. Base sa kwento mo, masasabi kong minahal ka talaga ng tao, pero sa pangiiwan mo, sigurado ka bang para sa ikababuti niya yun? What if it's the other way around? Paano kung mas naging miserable ang buhay niya? We'll never know, Tinay. Kinabahan ako. I don't think Albert has that tendency of hurting himself. I mean, no matter how broken he was, I'm sure he's gonna protect himself dahil nandiyan naman ang ina nito and Albert is a responsible person. Alam niyang maraming pamilya ang umaasa sa kanya. Kaya alam ko, magpapatuloy si Albert sa buhay niya. Albert will be fine, ate. He's a fighter, ang sagot ko while wiping my tears away. Whatever, pero para makasiguro, bakit hindi mo siya kumustahin sa mga friends niya? Pag nalaman mong maayos ito, alam ko mapapanatag ang kalooban mo.
Pag-isipan ko po ate. Anyway, alis ako mamaya. May bibilin lang sa downtown. Iniba ko na lamang usapan. Natuyo ng luha ko at maayos na rin ang aking paghinga. Of course, himala at naisipan mong mamasyal. Wala kang duty today? Oo ate. I am working as nurse as Royal Alexandra Hospital. Malapit lang sa bahay namin. In fact, walking distance lang siya. I'm glad at nakapasok ako doon. It's my way of diversion. It's my sweet escape. Off ko, change of schedule. I shrug at iginaya si ate pabalik sa malawak na living room. Sabi ko nga, tawa nito. Actually, wala naman akong bibilhin eh. Gusto ko lang naman maglakad-lakad at pag-isipan ang mga gagawin ko. Naisipan kong tumambay dito sa Central McDonald Park. Nakakahalina ang lugar na ito. Walang gaanong tao ngayon na namamasyal. Naupo ako sa bench at pinagmasdan ang higanting fountain. Litong-lito ang isipan ko. There were nights na napapanaginipan ko si Albert duguan and he's calling my name. Yung boses niya ay puno ng pagmamakawa na bumalik na ako sa piling niya. Tapos minsan bigla na lamang niya akong sinumbatan o susumbatan sa pag-iiwan ko sa kanya. Mula sa malambing na boses ay nagiging mabalasik yun at puno ng puot. Kaya nagigising ako na umiiyak at humahagulhol na lamang ako. Tapos nawawala na ako ng ganang matulog kaya lagi akong puyat kinabukasan. And I think I lost weight. Hindi na kasi ako kumakain masyado ngayon lalo na nung bagong dating pa lamang ako. Should I activate my Facebook? Should I visit my emails? Hinahanda na ba ako kung sakaling bumulaga ako o bumulaga sa akin ang balita that Albert is engaged or worse, married? Dapat nga maging masaya ako, di ba? Dahil yun naman talagang hangad ko, ang maging maligaya si Albert even if I'm not the reason of his happiness anymore. I swallowed before I grabbed my iPhone from my slim bag. Nanginginig pa ang kamay ko habang nag-sign in sa Facebook. Nagulat ako sa dami ng notification ko. Pero hindi ko na yun binuksan at doon ako sa inbox pumunta. Albert doesn't have a Facebook. Yun ang huli kong alam. He's not that enthusiastic for internet. He'd rather spend his time with his cows, horses, rather than browsing. I opened the message from the group chat. Napangita ko nang makita ang mga girls pala ang members nito. How I miss them. Nanginginig pa ang daliri ko sa pag-type ng hi. Gabi na ngayon sa Pilipinas kaya malamang tulog na ang mga yun. When I message pop up on my screen, napatalon pa ako. Veronica replied, Veronica? Atina, Diyos mio, saang lupalop ka na ng Diyos inilagay? Ems, oh my God. Tinay, miss ko na namin. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Bruha ka? Si Elena naman. Thanks for the call, Veronica. Tinay! Me, come here, those babies. Elena, ang saya namin at nagparamdam ka na. Narinig ata ng lahat ng santo ang mga dasal ko. Hehehe. Me, mabuti ako. Kayo, kumusta? Okay naman kami, aning Veronica. Maayos. Si Jack mukhang inlababo na ata. Nagwala sa bar ni James. Si James din. Tinamaan na rin. God, they're posy whip now. Ha ha ha. Me? Ha ha ha. I'm glad at na-inlove na rin ang mga damuhong yun. Ems, galing kami kanina sa San Juan dahil dinalaw namin si Jan. Tumba ang asawa ko sa pagod sa biyahe. Veronica, Sis Ems, you're frigid. Dapat lang na lumabay ka na sa pagbabiyahe. Tell that your husbands na pagdadalaw kay Jan ay huwag ka nang isama. Nang mabasa ko ang pangalan ni Albert, tinambol na naman ang aking dibdib. Pamilyar sa akin ang ganitong pakiramdam. It's only Albert who can make my heart skip a bit. Partida, pangalan niya palang nababasa ko. Paano pa kaya kumukha na niya ang nakikita ko? Ang sabi naman ni Elena, gusto nga rin namin pumasyal sa De La Puente Farm. Medyo nag-worry kasi kami kay Senyora o si Senyora kay Jan, kaya tumawag sa mga boys. Si Ayan, kung wala lang talaga commitment kanina, baka sumugod na rin doon. I frowned. Ano ang pinag-usapan ng mga ito? Ani naman ni Veronica, nasa Manila si Chris. Si Chris ko poor Jan. Ani sa kami emoji na malungkot.
Si Ems naman, Tinay, wala ka bang planong balikan si Jan? I type a reply, I don't think that's a good idea. I'm sure he's happy with Jessica now. Sinsond, walang nagtangkang mag-reply, anong nangyari? Ani naman na Veronica, so hindi mo alam? All this time wala kang idea? Ani naman ni Elena, I think you need to come back here, Tinay. Si Ems naman, wala kami sa lugar magtanong kung bakit lumayo ka at umalis sa buhay ni Jan, when in fact, you are perfect for each other. You're in love with each other. You need each other, but please, bumalik ka na sa piling ni Jan. Tinay, he needs you now more than ever. Me, ano bang nangyari? I thought he's happy now with Jessica. Sabi naman ni Veronica, that's bitch. She can't hold a candle to you and never will. We don't like her, hindi ko alam. Kung asa na ang babaeng yon, bigla na lamang nawala ang lakas ng apog. Makaasta feeling close sa amin. The fuck? Ani naman ni Ems, you thought wrong. Tinay, hindi ka namin nasilayan pa. Ang masayang mukha ni Jan mula nang umalis ka. Me, what happened to Albert? I'm sure. Ayos lang siya, di ba? I mean, he can find another woman. Maraming magkakandara pa tiyak sa kanya. Hehehe, although I didn't mean that. Ang sakit sa puso. Elena, paano siya makakahanap ng iba kung wala siyang kakayang makahanap? At may emojing malungkot. Me, ha? Ems, Jan had an accident a month ago. His eyes were damaged. He can't see anymore. Ani naman ni Veronica, he is blind, Athena. Nanlaki ang mga mata ko. Agad na nawalan ng lakas ang mga kamay ko. Nabitawan ko ang cellphone ko at hindi ako nag-aksayang pulutin yon sa damuhan. Nanlalabo ang mga mata ko dahil sa panunubig nito. Niyakap ko ang aking sarili. Nanlamig ako bigla. No way, this can't be happening. Oh my God. Hindi na. The thought that Albert might fall in love with someone else would be the most painful feeling ever. Hindi pala. Ang malaman na naging miserable siya mula ng pag-alis ko. And worse, na-aksidente pa ito at nawala ng paningin ay sobrang napakasakit para sa akin. Ngayon, ito ang pinakatamang panahon para sisihin ko ang aking sarili. Walang may ibang kasalanan sa lahat ng ito kundi ako. At ako lamang, ako ang nang-iwan. Ako ang nanakit. It all boils down to me. I'll pack up everything. Tinay. Tawag ni ate sa akin. Magiging maayos din ang lahat. Again. For the 9th time. Damn it. Kailan ba ito mauubos? I don't know. Ate, kung kaya ko pa siyang harapin after all the damage that I've done to him, wala na akong mukhang iharap sa kanya. Kasalanan ko ang lahat ng ito dahil napakahina ko, dahil nagpatalo ako, dahil binitawan ko siya. I sob, ginawa mo lamang ang alam mong tama, bunso. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ipaintindi mo sa kanya na ang tanging hangad mo lamang ay ang kanyang kaligtasan. Kahit hindi ko alam ang punot dulo nito, alam ko na yun ang gusto mo dahil kilala kita, bunso. Dahil kapatid kita, kaya alam ko na ang ikabubuti ng iba ang uunahin mo kaysa sa sarili mo. And I'm so proud of you for being selfless. Niyakap ko si ate at tahimik na umiiyak. Pinapatahan ako nito at unti-unting kumalma ang kanina'y malakas na hikbi ko. Ate, take care of yourself, okay? Mag-aalala ako sa'yo, I said in between tears. I will, Tinay. I don't want you to worry about me. I can manage and George will take good care of me, surely. Sumulyap ito sa asawa nitong nagdadrive at ngumiti. Andito kaming dalawa ni ate sa backseat ng sasakyan nila. Promise me you'll be fine there. Pero kung hindi mo kaya, bunso, wala na talagang pag-asa, bumalik ka kaagad dito. Huwag mo rin sanang pahirapan ang sarili mo. I nodded. I promise, ate. We're her. Nagsalita si George. Andito na kami sa airport. Agad na nagpaalam ako sa dalawa at nagpasalamat. Babalik na ako ng Pilipinas. Kailangan kong magpakatatag at lakasan ng loob. I need to see Albert. I need to be with him. This time, I will rest everything that I have simply because Albert is a risk worth taking. Malalim na hininga ang pinakawalan ko pagkalabas ko ng Davao International Airport. Sobrang pagod ko dahil sa mahabang biyahe at isama pa ang puyat ko ng ilang araw.
It has been almost 4 months since I left at ngayon ay nagbabalik ulit ako. I pray na makayanan ko itong lahat. I pray that Albert still has the heart to forgive me. Isang may edad na lalaki ang sumalubong sa akin. May hawak itong placard na may pangalan ko. Miss Tinay, tanong nito. Ngumiti ako dito at sabay na tumango. Ako na po ang magdadala niyan. Kinuha kong nito ang malita ko at nagpasalamat ako. Ang sabi ko kasi sa mga girls na ako na lamang ang pupunta sa penthouse. Nung una, nagpumilit pa ang mga ito na sasalubungin nila ako sa airport kaso mariin na tumanggi ako. Sobrang abala na kasi, ngunit si Ems ay hindi nagpatalo at ipinilit na kahit ang driver na lamang daw nila ang magsundo. Kaya sa huli ay pumayag na lamang ako. Pinasakay ako ni Manong sa BMW ng mga De La Vega. Nang makaupo na ako ay narinig ko ang boses ni Jack sa radio. He's a desk jockey. He has a deep, husky voice na talaga namang mapapakilig ang sinuman, and I am aware that all women are in tune right now listening to him. He's very famous with his pseudonym as Midnight Blue. All girls, teenagers, ladies, and even gays go gaga over him whenever he's on air, and his real identity is mystery to all his fans. Jack is blessed with a beautiful voice, and I must say that he has better voice kumpara kay Albert. Tuwing magkakasama ang grupo ay lagi naming pinapakanta ito, pati na rin si Albert at Ems. Though Jack is now that showy with his talent at patagulang talaga ang pagkantang-kanta nito. He's shy in public pero may passion talaga ito sa music.